pa tuluyang nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino ayon yan sa Pag-asa. Wala na rin daw nakataas na signal number 3 at signal number 4 sa Visayas at Mindanao areas. Ngayon pa man, nananatili pa rin ang signal number 1 at 2 sa Luzon kung saan magdadala pa rin ang bagyo ng malalakas na pagulan habang papalayo ng bansa. Alamin ang buong detalye ng report kay Criza Lopez. Habang papalayo ang Bagyong Tino sa kalupaan ng Pilipinas, inalis na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 at 3 sa mga lugar mula sa Visayas at Mindanao. Ngunit nananatiling nakataas ang Wind Signal number 2 at 1 sa ilang lugar sa Luzon. Batay sa weather advisory ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon, nakita ang sentro ng Bagyong Tino sa layong 330 km east-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Napapanatili nito ang lakas ng hangin na 140 km per hour at pagbugso na aabot hanggang 170 km per hour. Tanging ang Kalayaan sa Luzon ang nasa ilalim ng signal number 2. Asahan pa rin sa ilalim ng signal na ito ang malakas na hangin na maaaring makapaminsala ng mga ari-arian. Habang sa signal number 1, Occidental Mindoro kasama ng Lubang Islands at nalalabing bahagi ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Islands. Inaasahan ng Pag-asa na sa darating na November 6, alas 2 ng madaling araw ay tuluyan ng makalalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Tino. Samantala, hindi pa man nakalalabas sa teritoryo ng Pilipinas ang Bagyong Tino. May panibagong banta na naman ang tropical depression ang nasa labas ng PAR. Batay sa pagtataya ng Pag-asa kaninang alas 11 ng tanghali, huling nakita ang lokasyon ng tropical depression sa layang 1,835 km east ng northeastern Mindanao sa labas ng PAR. Sa oras na pumasok ito sa loob ng teritoryo ng bansa ngayong linggo, bibigyan ito ng local name na Uwan, ang ikalawang bagyo sa buwan ng Nobyembre. Ayon pa rin sa Weather Bureau, mag-iipon ng lakas ang tropical cyclone habang nasa katubigan ng Pilipinas at maaaring lumakas bilang isang ganap na typhoon sa loob ng linggong ito at maging isang super typhoon pagsapit ng Sabado at Linggo. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.